Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card, the Aquarius, we have Cancer. Maybe may mga cancer placements sa iyong chart, or baka you are dealing with a cancer person around this time, no? And yung keyword dito, protection, Aquarius. So you are blessed, no? You're lucky and you're blessed na you are divinely protected. Diba? Pinapaalala sa inyo para hindi kayo matakot, para hindi kayo magdalawang isip sa mga gusto ninyong gawin, na ipagpatuloy ninyo, lalo-lalo na kung ikakabuti naman ninyo yung gagawin ninyo, ikakabuti naman ninyo at ng ibang tao yung mga plano ninyong gawin, diba? So, huwag kayong matakot kasi you are divinely protected, guarded, no? And guided kayo. Kaya, go for it, you know? Or pa pwede rin na ang iba sa inyo dito merong evil eye, merong crystal. So, baka din, iniinganyo din kayo rito, no? Na lalo-lalo na kung kayo ay naniniwala sa mga ganon. Um, kasi mga protective, din yan, diba? Materials. So, baka ang iba sa inyo naniniwala dyan, diba? Maaring gumagamit kayo ng evil eye, na amulet, mga ganyan, or charm, or gumagamit kayo ng mga protective stone, diba? Black tourmaline, black obsidian, mga ganon, yun yung isa, or just a few of the most ah, ano, powerful na protective stone, 'di ba? So baka ang iba sa inyo gumagamit ng crystals and stones, healing stones, you know. So pupuwede rin na makadagdag 'yang protection sa inyo kung kayo ay naniniwala diyan, 'di ba? So, what else? Part of fortune, wow, prosperity, Aquarius, magkakaroon kayo ng kasaganaan, may financial blessings na dadating, at kayo ay magiging masagana, kayo ay magiging mapera, kayo ay magkakaroon ng financial comfort, financial abundance, prosperity, so makakaginhawa kayo sa ngayon pagdating sa kaperahang aspeto. So, we have focus. Ayan, focus lang kayo. You know, focus lang kayo sa mga bagay na pinagpaplanuhan ninyong gawin. Pag-aralan ninyong mabuti at pagplanuhan, 'di ba? Kasi yung success nga, 'di ba, kailangan mo lang ng good plans diyan, at saka dagdagan mo ng hard work and focus, at makakaasa ka na kung ano man yung gusto mong marating, ano man yung gusto mong ma-achieve, yan ay makakamit mo, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo, Aquarius. And maraming salamat muna for subscribing. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. And thank you. And also, please click the join button sa baba ng video po kung gusto ninyo din na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have opportunity. Ayan. So, meron pa parating na opportunity dito sa inyo. At kayo na lang ang tanging makakaalam niyan kung sa anong area of life kayo magkakaroon ng bagong opportunity rito. Kasi iba-iba yan, iba-iba tayo, no? Depende sa ating sitwasyon, po pwedeng related yan sa pera, po pwedeng merong opportunity kakatok sa'yo na magdadala pa sa'yo ng mas marami pang abundance and prosperity. Diba? Po pwedeng merong dadating dito na opportunity para sa love life, para sa friendship, ba? Para sa trabaho ninyo, sa business ninyo. So, it could be related to anything. Okay? Pero since meron tayong number 4 dito, so this is stability. So, po pwedeng stability to ng major areas of life ninyo. Maaring related yan talaga sa money, career, and finances, family and relationships, friendships, yung mga ganon. No? So, meron synchronicity din dito. Nagkapatong pa talaga sila, dalawang 4. 'Di ba? And number 44 na 'yan, no? So I suggest pakitignan po ninyo yung ibig sabihin ng angel number 44 or sa numerology meaning, 'di ba, ng number 44 for more guidance. Pero number 4 is about stability. So ibig sabihin na doble 'yan, ibig sabihin doble din ang energy ng stability. 'Di ba? Kaya magandang ano 'yan, magandang omen 'yan. So, we have number 30. We have Horseman, Herald of Change. So, may pagbabago.
no? Magsisimula na ang pagbabago sa buhay mo at maaring mas maging estable ka talaga sa ngayon, lalo-lalo na sa inyong kaperahang aspeto since meron tayong fortune energy, may prosperity energy ka. Kaya maaring ito na yung simula ng pagbabago ng takbo ng kaperahang aspeto mo. Maaring ito na yung simula ng pagbabago ng inyong financial landscape kasi magkakaroon ka na ngayon ng abundance and prosperity. So makakaluwag-luwag ka na, magkakaroon ka na ng maraming pera, 'di ba? You can save money, 'di ba? You can establish your financial future na, yung gano'n at matutugunan mo na yung mga financial needs ninyo, 'di ba? Yung mga financial obligations ninyo, maaanuhan mo na, matutugunan mo na din, yung gano'n. Kaya magbabago talaga, marami ang puwedeng magbago. So, we have needing direction, kaya kailangan ninyo mag-focus, okay? Kailangan ninyo mag-focus kasi feeling ko dito na may plano na kayo, eh. Maaaring nadi-distract lang kayo kasi po puwedeng maaaring merong mga nagte-tempt sa'yo, you know, na they're trying to distract you, 'di ba? At para maging katulad nila kasi baka mamaya wala din silang direksyon sa buhay. Kaya ngayon maaaring yun na nakakapagpagulo ng isip mo kaya you are somehow needing direction sa ngayon kasi nadi-distract ka. Pero feeling ko dito, from the very start, alam mo na eh. Alam mo na kung ano yung gusto mo. Kaya lang maaring may mga taong nangaano sa'yo. Merong mga nangiistorbo. Merong mga humihila sa'yo pababa or pabalik. Kaya mas lalo ka tuloy ngayon na guguluhan. So, yan, focus ka lang kung ano yung dati mong plinano. 'Di ba? Sinigurado mo na yun dati pa. 'Di ba? Kaya nga magfo-focus ka na doon eh. Huwag mo nang pansinin ang mga nang-aano sa'yo, nang-didistract sa'yo. Don't give them an opportunity na ma-derail nila yung plano mo. Maganda ngayon ang swerte mo eh, maganda. Meron kang prosperity, merong mga pagbabagong magaganap, may mga opportunity, kasaganaan sa buhay. So maaaring may mga tao lang na naiinggit sa'yo kaya gusto nila na hindi ka magtuloy-tuloy sa swerteng itong tinatakbuhan mo or nilalakaran mo. Okay? So magdasal ka, ask for enlightenment, ask for guidance from the divine, okay? Para na mapunta ka sa dapat mong kalagyan. Mag-travel ka doon sa path na dapat mong pagdaanan. Okay? Kasi ganun talaga. Minsan may mga taong iistorbo talaga sa'yo, lalo-lalo na kung nakikita nila na nakafocus ka sa mga ginagawa mo, magandang resulta ng mga ginagawa mo. Minsan may mga mangiistorbo talaga kasi para na maano ka, ma-distract ka at hindi ka na makapag-focus. Mamaya, ayan, nawawala ka na sa ano mo, sa wisyo. So, what else? You have strength. Ayan, magpakatatag ka lang. Okay, kaya mo yan. Baka nahihiya ka sa kanila. Yung mga taong nag-iengganyo sa'yo na iba ang gawin mo at hindi ka na mag-focus doon sa mga dati mong ginagawa na nagdala sa iyo sa tagumpay, nagdala sa iyo sa prosperity na yan, 'di ba? So, tatagan mo lang, tibayan mo ang inyong loob. You can say no. Okay? Remember your boundaries. Okay? Know when to say no. Hindi kailangan na pakisamahan mo sila. Ang importante kung ano makakabuti para sa iyo, kung ano ang best para sa iyo at sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, then choose that over other people na maaaring naiinggit lang sa iyo, maaaring gusto lang nilang ma-distract ka talaga, 'di ba? Para bumaba ka sa kinatatayuan mo. Okay? Lakasan mo ang inyong loob, ano mo, panindigan mo kung ano sa tingin mo ang tama at dapat mong gawin. So, we have Page of Swords. Ayan, may mga chismis dito na dadating. Huwag kang papaapekto sa kanila, no? Huwag kang papaapekto sa mga chismis na maririnig mo. Or po pwedeng merong magchichika sa'yo, magra-report sa'yo na ikaw yung subject ng chismis. Diba? Wag, deadmahin mo na yan. Ang asikasuhin mo na lang kung ano yung makakabuti para sa'yo. Kasi wala namang mabuting maidudulot sa'yo ang mga yan. Diba? Kung entertainin mo yung mga chismis na yan, diba? Sige, kung hindi mo maiwasan, pakinggan mo, pero hindi mo na kailangang
sa puso. Hindi kailangan i-absorb mo yan sa sarili mo or magkomento ka pa or what, no? Pwedeng pakinggan mo lang, okay na yun. Ipasok mo sa kabilang tenga, ilabas mo sa kabilang tenga. Okay, you don't need to participate, no, sa thread of mga conversation na yan kasi baka mamaya ikakasama mo pa yan. So, we have Seven of Swords. Ayan. So, pwedeng may mga agaw sa'yo ng plano dito. Yan agad ang na-pick up ko. So, for some of you, ingat kayo. Huwag kayong magkikwento sa iba ng mga plano ninyo, mga dreams ninyo, goals ninyo. Just keep it close to your heart. Okay? Gawin mo na. Gawin mo na lang. Bago mo pa ikwento, gawin mo na lang. At tagulatin mo na lang sila. Pero never ever trust other people with your dreams, with your goals, with your plans, because you never know kung sino yung honest dyan, sino yung loyal sa'yo, sino yung sincere sa'yo, at sino yung mga agaw sa'yo ng plano mo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.